Kaibigan, may tanong ako. Paano ka babangon kung iniwan ka ng taong buong puso mong minahal? Kung ramdam mo ang bigat sa dibdib, kung iniwan ka ng walang dahilan o paliwanag, kung binigay mo na ang lahat pero siya pa rin ang tumalikod, itong video ay para sa'yo. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, ay comment mo muna kung saang lugar ka nanonood ngayon. Nais kong malaman kung gaano nakalawak ang naaabot ng ating kapatiran, mga kaibigan, gamit ang pilosopya ng Stoicism. At syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito kung gusto mo ng mga Stoic motivation, Tagalog, life advice, at mindset tips para sa mga lalaking tulad mo. Tahimik, pero mabagsik. Okay mga kaibigan, atin nang simulan. Kaibigan, alam mo ba kung bakit ka iniwan? Hindi dahil hindi ka naging sapat. Hindi dahil wala kang kwenta. Minsan, iniwan ka hindi dahil sa pagkukulang mo, kundi dahil sa kakulangan nila sa pag-unawa sa sarili nila. Karaniwang dahilan kung bakit nangiiwan ang taong mahal natin. Hindi pa sila buo sa loob. Mahirap magmahal ng totoo kapag sila mismo ay lutang sa sarili. May hinahanap silang hindi mo obligasyong ibigay. At kahit ibigay mo, hindi pa rin nila makikita kasi sarili nila ang hindi nila makilala. May iba na palang pinili kahit hindi sinabi. Pinagpalit ka hindi dahil mas magaling ang iba, kundi dahil mas madali. Ginawa kang takbuhan, hindi tahanan. At nang gumaan ang pakiramdam nila, iniwan ka nilang basang-basa sa ulan. Kaibigan, hindi mo kasalanan na iniwan ka. Pero responsibilidad mong huwag manatili sa pagkakabagsak. Kaya ito ang mga advice at mga unang hakbang na maaari mong gawin upang mabilis na maka-move on sa kanya gamit ang Stoicism. Una, tanggapin mong iniwan ka, pero hindi ka nawalan. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Iniwan ka niya? Sige. Pero hindi ibig sabihin nito na iniwan mo na rin ang sarili mo. Marami sa atin, pagkatapos iwan, sinisisi ang sarili. Mali yun. Hindi ikaw ang may problema. Hindi lang siya ang para sa'yo. Pangalawa, huwag mong habulin ang taong piniling umalis. Ang totoong pagmamahal, hindi ipinagmamakaawa. Do it silently. Let the result do the talking. Tahimik mong ayusin ang sarili mo at hayaan mong makita nila ang pagbabago nang hindi ka nagsasalita. Ang respeto, hindi hinihingi. Pinagkakaloob ito sa mga taong hindi nawawala ang dangal kahit nasaktan. Pangatlo, huwag mong burahin ang sarili mo para lang maibalik ang taong nawala. Ang sarili mo ang tanging kakampi mo habang buhay. Kung sila'y lumayo, baka hindi dahil sa pagkukulang mo, kundi dahil hindi talaga sila handa sa klase ng pag-ibig na kaya mong ibigay. Pang-apat, gamitin ang sakit bilang boost o fuel. Hindi mo kailangan ng revenge glow-up. Kailangan mo ng rebirth. Hindi para patunayan sa kanya na mali siya, kundi para patunayan sa sarili mong kaya mong bumangon. Panglima, bumalik ka sa mga bagay na dati mong mahal bago mo siya mahalin. Ano bang mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Sports, sining, trabaho, kaibigan? Balikan mo yon. Sapagkat ang tunay na paghilom ay hindi makikita sa ibang tao, kundi sa mga bagay na bumubuo sa sarili mong pagkatao. Pang-anim, tumahimik ka at ayusin mo ang sarili mo. Hindi mo kailangang ipakita sa social media na masaya ka. Hindi mo kailangang i-post na moving on ka na. Hindi mo kailangang patunayan kahit kanino. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi maging katulad ng iyong kaaway. Ang katahimikan mo, yan ang tunay na sagot. Pampito, alalahanin mong may plano ang panahon. Kung iniwan ka man niya ngayon, baka may dumarating na mas karapat-dapat. Pero hindi mo ito makikita kung nakatingin ka pa rin sa sarado ng pintuan. Pangwalo, igalang ang sarili mong halaga. Ang taong may self-worth
ay hindi binabasura kahit iniwan. Kaya niyang magpatuloy, hindi dahil hindi siya nasaktan, kundi dahil alam niyang hindi natatapos ang mundo sa isang relasyon. Pangsiyam, alamin mong hindi lahat ng pagkawala ay kawalan. Minsan, kailangan tayong alisin sa maling tao para mailapit sa tamang kapalaran. Hindi siya ang dulo ng kwento mo, isa lang siya sa mga pahina. Pangsampu, manahimik ka, magbago, at muling manindigan. Hindi mo kailangang iparamdam sa kanya ang sakit. Hindi mo kailangang ipamukha na nagkamali siya. Ayon kay Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Panglabing-isa, tigilan mo ang paulit-ulit na pagtatanong kung bakit ka iniwan. Hindi lahat ng tanong ay may sagot na makakapagpahinga sa puso. Minsan, ang katahimikan ay sagot na rin. Ayon kay Marcus Aurelius, kung may nagkamali, ito ay dahil sa kanilang pagtitiwala na ito ay tama. So don't be angry. Understand instead. Hindi mo kontrolado ang desisyon nila. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon, at ang pinakamataas na anyo ng pagtugon ay ang pagtanggap na hindi lahat ng tao ay mananatili. Panglabindalawa, magpatawad ka, pero huwag mong kalimutan ang leksyon. Ang pagpapatawad ay hindi laging para sa kanila. Kadalasan, ito ay para sa sarili mo. Para mabunutan ka ng tinik, para huminga ka ulit. Pero tandaan mo, kaibigan, huwag kang bumalik sa apoy na minsan mo nang pinalaya ang sarili mo mula rito. Ang aral ay hindi binabalewala. Ito'y ginagamit sa susunod na kabanata ng buhay. Panglabintatlo, ayusin mo ang loob mo bago mo ayusin ang panlabas. Oo, mahalaga ang physical glow-up. Pero mas mahalaga ang mental reset. Huwag kang magpapanggap na okay ka para lang masabing naka-move on. Ayon kay Marcus Aurelius, the soul becomes dyed with the color of its thoughts. Anong klaseng damdamin at paniniwala ba ang pinapaitim ang kaluluwa mo ngayon? Palitan mo ito ng pag-asa, disiplina, at pananahimik. Panglabing-apat, huwag mong gawing sukatan ng halaga mo ang desisyon ng taong iniwan ka. Hindi ka basura dahil itinapon ka. Baka hindi ka lang kayang hawakan ng taong may maruruming kamay. Baka hindi nila alam kung paanong ingatan ng isang taong may busilak na puso. Ang halaga mo ay hindi nababawasan kahit may umalis. Kasi ang halaga mo hindi nakabase sa presence nila, kundi sa essence mo. Panglabinlima, manindigan ka kahit ang puso mo ay gusto pang bumigay. Kahit gusto mo pa siyang balikan. Kahit gabi-gabi mo pa siyang naiisip. Kahit naghihintay ka pa rin ng mensahe na hindi na darating. Ayon kay Marcus Aurelius, kailangan mong itayo ang buhay mo action by action at maging masaya kung bawat isa ay nagtagumpay sa kanyang layunin. Hindi mo kailangang ayusin ang buong buhay sa isang araw. Magsimula ka lang sa isang aksyon ang hindi na siya habulin ngayong araw. Kaibigan, tandaan mo ito. Ayon kay Marcus Aurelius, when you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. Hindi ka nabubuhay para habulin ang taong kayang iwan ka. Nabubuhay ka para abutin ang pinakatahimik pero pinakamatibay mong bersyon. Ang iniwang sugatan, maaaring masaktan. Pero kapag gumaling, mas matalim pa sa lahat. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, iiwan mo rin ba ang sarili mo? O pipiliin mong buuin siya muli? Sa katahimikan, sa disiplina, sa dignidad? Handa ka na bang pakawalan ang taong iniwan ka para bigyang daan ang taong tunay na magmamahal sa iyo? I-comment mo sa baba ang nararamdaman mo at pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng Stoic Advice, Tagalog, Life Advice, at Self-Love Tips, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Tandaan mo, kaibigan, do it silently. Let the result do the talking. Hindi ka lugi sa pagkawala ng maling tao. Lugi sila sa pagkawala ng isang katulad mo.